Muling bakbakan na sa grand finale ng The Clash 2024. Sino kaya ang pinakamatibay kina power biritero ng Bicol Alfred Bogabil? Pride vocalista from Zambales, Angel D. Laguna's trending streamer na si Chloe Redondo. At soulful Gen Z ng Las Piñas na si Naya Ambi. Nakatsikahan ng inyong kumare ang Final Four Clashers. Ikinuwento nila ang naranasang struggle sa buhay, pati na rin ang tough competition sa The Clash. This Saturday, tatanghalin na ang kampyon ng The Clash Nation, 7:15 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream. May replay din iyan dito sa GTV ng 9:45 p.m. Good news para sa pensioners ng Social Security System o SSS. Na-release na ang inyong 13th month at December pensions. Umabot sa 14.3 billion pesos ang naipamahagi para sa 1.2 milyong pensioners nitong December 4. Para yan sa may mga contingency date na 16 hanggang katapusan ng buwan. Una nang naipamahagi noong November 29 ang pension para naman sa mahigit 2 milyong pensioners na may contingency date na 1 hanggang 15. Halos 18 billion pesos naman ang inilabas ng SSS para dyan. Ito ang GMA Regional TV News. Diretso kulungan sa Gapan, Nueva Ecija ang isang tulak umano ng droga. Ayon sa pulisya, nagpapatrolya sila sa Barangay San Vicente nang biglang tumalon sa tulay ang 43 anyos na si alias Alan. Habang binibigyan ng first aid para sa mga sugat, nakuha sa kanya ang isang sachet ng hinihinalang shabu na may street value na mahigit sa 300,000 pesos. Sabi ng suspect, ipinadala lang sa kanya ang hinihinalang droga. Hindi raw yon sa kanya. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi muling humarap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation ngayong araw. May ulat on the spot si John Consulta. John? Taon ay hindi dumating sa imbitasyon ng NBI si VP Sara Duterte kaugnay sa kanilang sinasagawang investigasyon hinggil sa kanyang mga binitawang payag laban kina Pangulong BBM, First Lady Liza Marcos at Speaker Martin Romualdez. Muli nagpakita ang legal counsel ni VP Sara na si Attorney Paul Lim at personal din nila ang sulat ng kanilang law firm. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, nakasaad sa sulat na dahil alter ego ng Pangulo ang SOJ na siyang may hawak sa NBI, minabuti nilang payuhan ng ikalawang Pangulo na di na pumunta ngayong araw at huwag rin magsumite ng sworn affidavit sa NBI. Tugon ni Director Santiago, nirespeto nila ang payag na ito ng kampo ng Pangulo, pero giit niya mananatiling impartial ng NBI at ang mga abogado na nag-iimbestiga sa usapin. Ayon kay Director Santiago, itutuloy nila ang kanilang investigasyon at matapos timbangin ang lahat ng ebidensya at mga pahayag ng mga nauna lang nakapanayam ng investigating team, inaasahang may susumite ang resulta ng kanilang fact-finding investigation at recommendation sa unang bahagi ng January. Sa kabila nito, natiling bukas ang NBI kay VP Sara na maaari ito magpunta o magsumite ng affidavit kaugnay sa ginagawang investigasyon. Sinabi kahapon ni VP Sara Rafi na hindi siya makapunta sa NBI ngayong araw dahil sa prior commitments. Yan mo na latest narito sa NBI, balik si Rafi. Maraming salamat, John Consulta. 14 days na lang, Pasko na! Right around the corner na nga ang Pasko, mga kapuso! Nagsusulputan pa rin ang mga napakaraming Christmas pasyalan. Tsaka na magpaka-demure dahil pabunggahan ang labanan. Makulay na Christmas ang bati ng Libungan, Cotabato. Malapitan man o from afar, agaw pansin na display ang makikita mo. Meron mga mini Christmas house at Christmas tree na gawa sa sari-saring materials. It's beginning to look a lot like Christmas na rin sa Candon, Ilocos Sur. Extra colorful ang gayak ng isang Christmas village doon. Tampok ang mga holiday attraction na inspired sa animated movies.